Okay, so meron akong China regulator na may knockdown. Yan, knockdown. May laman to. Na-upgrade ko yung piston na focus. Hindi ko alam kung kita nyo. So, tingnan ko ang ilaw. Yan. Upgrade ko siya ng German, this is stainless. So, tapos nilagyan ko ng shim, tapos Byton O-ring yung sa piston, at saka dito sa piston niya dalawa. So, isang tip lang, pag nag-adjust kayo ng regulator, huwag nyo agad ilagay yung original na Byton kasi mahirap magtanggal. Katulad yan, ayan, nang tinanggal ko, sinundot ko na putol. So, matalim kasi yung panundot ko, ako din may kasalanan. So, sayang yung Byton, mahal pa naman. Pag mag-adjust kayo, gamitan nyo muna ng ordinary O-ring, mga ganyan. So, para pag nakuha nyo na, tsaka nyo palitan ng original kasi mura lang yung ganito. Ordinary yung Byton kasi heat resistant yan, mataas ang temperature rating nya. So, yung high pressure kasi pagka yung dumadaan sa butas is nagki-create ng heat. So, kung ordinary O-ring kasi lumalambot, tapos makita nyo namamaga. Yung Byton, mataas ang resistance sa mga ganon, kaya mas maganda yung Byton. Tsaka yung polyurethane. Yung polyurethane naman, pag hindi nyo ginagamit ng matagal, madali namang masira kasi parang nabibrittle siya. Kasi init, lamig, pressure pa, nabibrittle siya. Pero the best siguro yung Byton kasi yan madalas ginagamit sa mga heat na sa mga hydraulic kasi hydraulic yung profession ko. Pagka mainit talaga yung mga manifold block, Byton yung nilalagay namin. So, maganda yung Byton. So, isa pang tip. So, bago nyo ilagay, linisin yung mabuti. Ayan. Sinet ko to ng 1,700 plus or 1,700. So, meron siyang shim. Ilang konting ano na to? Ano tawag dito? German disc na yan. May shim yan para hindi tayo nangangapa. So, dalawa yung shim niya. Siningit ko dun sa pagitan. Hindi ko matandaan kung ilang. Kasi yung shim ko, 0.1, 0.2 at 0.3. So, singit-singit lang. Para sa isang shim kasi, yung isang shim, nilagyan ko ng 3 shim. Hindi ko matandaan kung ano yung, hindi ko kasi sinukat. Dinampot ko lang dun 2,000, tapos binawasan ko isa, naging 1,700. So, ganun kanipis yung shim. So, konting ano lang na ano na siya. So, lagyan nyo ng silicone, lahat. Tapos, pasok nyo na. Pasok nyo. Yan. So, nakalagay na yung Byton. Tama. Pasok nyo lang. Madulas ang kamay ko. Pasensya na. Madulas ang kamay at mainit dito. Pinatay ko electric fan dahil nagbibideo ko maingay. So, yan yung Byton. Sayang yung Byton. Mahal pa naman yung Byton, no? So, gumamit kayo ng ordinary O-ring. Pag nisiset up kayo, na-set up ko na to. So, nilagay ko na yung bagong O-ring. Byton O-ring. So, tignan natin. Madulas ang kamay ko. So, knockdown, China. Maghanap ng iba. Pag gumagamit kayo ng knockdown, pihitin nyo dire-diretso para kasi papasok ang O-ring, didiin nyo yan. So, ayan o. Ayan. 1,700 plus. Almost 1,700 plus.
Ang pressure ng tangke ay 3,000 ton tangke. So yan, 17 plus 17 7. So maganda po yung German disc talaga, consistent siya. Tapos pakita ko lang sa inyo itsura ng mga shim. Ayan, madami ko dito. PM nyo lang ako kung gusto nyo. Ayan, madami kong shim. May 0.1, 0.2, 0.3. May mga German disc ako, set. So madami. Tabi ko muna to. So ayan. So again, tutorial na rin sa mga hindi marunong gumamit ng knockdown. Pag pinipihit, ayan, di ba nakakabit na, may pressure. Ito yung receiver nyo, ito yung tangke nyo, ay knockdown. Pag tatanggalin nyo, diretso nyo lang yung pihitin nyo lang dire-diretso. Ganun lang. Pag maayos yung regulator nyo, ayan, nakasara yan kasi yung pressure dito sinasara niya yun. Tama yung pressure para isara niya. Kung nagki-creep yan, pag backlash nyo pa lang, yung nababago yung pressure, kung nagki-creep yung hindi maganda yung piston nyo, galaw ng piston nyo, tatagas na dito yan, sisingaw na dito. Kasi bubuksan niya na yung spring. Magkukompress na. Oh. Ayan, may pressure. Iniwan nyo, 1.7. So 1.7 siya talaga nagsasara. So, yan. Brand new lahat yan. Ikakabit ko yan dito. Kasama dito yan. Siyempre, papalitan ko to. Yung mamahalin na yan. Lagyan ko ng ordinaryong grip para affordable. So, wala pang may-ari nito. May nag-aabang. Natapusin ko kasi hindi ako masaya doon sa ginawa ko. Dito sa modified, medyo hindi ko gusto yung galaw nung, kasi nga masyadong maliit yung piston, and pag nasiraan ka, gusto mong magpalit ng disc, mahirap manap ng disc. Ang mabibili mo lang disc ay yung chocolate disc, where ganun din ang mga effect. So mas maganda yung advice ko lang, huwag na kayo maghanap ng mga regulator na fancy. Ang gusto nyo kunin yung mga regulator ay yung standard and disc, kasi marami nabibiling German disc na standard sa mga China. Ako, masaya ako sa China kasi mura, maganda naman. Tulad yan, i-upgrade mo nga lang, palitan mo ng mga o-ring, disc, yung piston, maganda, palitan nyo rin. Meron ako nakitang po sa stainless. Siguro medyo mahal, mahirap po kasing gawin nyo. So, baka 50% nung price ng regulator mo or 70% ang presyo ng piston lang kung bumili ko ng regulator. So, yun lang ang ang tip ko. Bubuin ko to. Ito lalagay ko, may knockdown. So, yun. Konting tip. May kasama din siyang Max S, aluminum na silencer, adapter. PM nyo ko, walang may-ari nito. 12 inches barrel. Huwag na tayong maghanap ng mataas na EPS kasi maigsi yan. Ang importante ay maporma. Hindi. Importante ay tatama siyempre. Pang hunting, pambahay, pang display. Display mo sa bahay mo, may bisita ka. Ganda, di ba? Importante yung tatama. Or pang protection sa bahay, sa mga peste. Siguro naman kung sa laki ng peste na pag-alagala sa bahay nyo, tatamaan nyo kasi malapitan lang. Kahit di ka na gumamit ng scope, di ba? Kasi accurate naman to. Kahit pa paano. Alright. So, yun lang. Yan. So, hahaba siya ng konti compared dun sa dating nakakabit na itong punggok na medyo malaki kasi diameter nito. Ang disadvantage nito, advantage nito magaang naman. Disadvantage, nilagay ko yan, lalaki dito. Hindi mo siya malalagyan ng 38mm na silencer. Sasayad siya. Ito,
hanggang 38 mm. Kasi ang diameter nito ay maliit. So, hindi sasayad ang mga silencer natin. Medyo mahaba nga lang. 50 mm to. Ito ay 60 plus. 62 yata. 62. 61. Hindi sasayad yung silencer. Kasi nga, maiksi yung barrel. Pero kung papalitan nyo ng barrel, pwede ito. Kasi kung mahaba yung barrel nyo, lagyan nyo ito may knockdown. Ayan, ganyan na magiging itsura. So, sasayad yung silencer. Pero dito sa 50 mm, hindi sasayad yung silencer. So, kahit anong silencer kabit nyo, basta wag yung malaki. Kasi baka mas malaki pa dito yung silencer nyo sa 50 mm. Hindi magandang tingnan. Maganda kasi yung carbon. So, pero mahal, siyempre. Ito, nalagay ko. Makakabawas ng price nito. So yung mga interesado nyo na nag-message sa akin, ito na po yung final build ko dito. Nilagyan ko knockdown, German disc. Sa O-ring naman, Byton, meron ako available. Medyo may kamahalan lang. Pero pwede nyo naman gamitan ng regular. Kaya lang, baka hindi tumagal. Yung sinasabi ko, hindi mataas ang heat resistant nito pagka yung madalas gamit. Pero gagana. Tatagal din. Pero mas maganda yung Byton. Alright. Thank you sa panonood. Konting tip. Thank you. Hanggang ngayon, meron pa oh. Sabihin, maganda. Walang leak. Kung may leak kasi, wala na singaw yan. Patatagasin ko. Singaw yan. Marinig nyo. Yan ha. Oh, yun. Diba? Alright.